Ang atin pong kwento ay isang krimen na nangyari po sa probinsya ng Nueva Ecija. Ito po ay hango sa tunay na buhay at pinamagatan pong Ang Testigo sa Hating Gabi True to Life Story. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Bandang alas 11 ng gabi, tahimik na ang isang maliit na barangay sa Nueva Ecija. Karamihan sa mga bahay ay nakapatay na ang ilaw. Tanging ang mahinang huni ng kuliglig at tahol ng mga aso ang maririnig sa madilim na kalsada. Si Ramon ay isang 38 anyos na tricycle driver at pauwi na matapos ang mahabang maghapong pamamasada. Pagod na pagod siya at ang nasa isip lamang niya ay ang makauwi sa kanyang asawa at anak. Habang binabaybay niya ang isang liblib na kalsada, napansin niyang may isang itim na SUV na nakahinto sa gilid. Bukas ang pinto nito at tila may mga nagtatalong mga lalaki. Hindi sana siya makikialam, ngunit maya-maya ay may narinig siyang malakas na sigaw. Kasunod nito ang isang putok ng baril. Napahinto si Ramon. Nakita niyang may isang lalaki na bumagsak sa lupa habang ang dalawang suspect ay nagmamadaling isinakay ang katawan nito sa likod ng SUV. Dahil sa takot, mabilis siyang nagtago sa likod ng mga halaman. Ngunit hindi niya napansing nakabukas pa rin ang ilaw ng kanyang tricycle. Napalingon ang isa sa mga suspect. May tao. Agad na sumakay ang mga ito sa SUV at hinabol si Ramon. Sa matinding takot, pinaharurot niya ang kanyang tricycle kahit halos mawalan na ito ng kontrol. Habang hinahabol siya, ilang beses siyang muntik mabangga. Sa kabutihang palad, nakarating siya sa pinakamalapit na police station. Agad niyang isinumbong ang lahat ng kanyang nasaksihan. Sa una ay kulang ang ebidensya, ngunit kinabukasan natagpuan ng mga pulis ang bakas ng dugo sa lugar na itinuro ni Ramon. Lumabas din sa CCTV ng isang gasolinahan ang SUV na kanyang nakita. Unti-unting nabuo ang investigasyon. Napag-alamanan na ang biktima ay isang accountant ng isang malaking kumpanya na ilang linggo na palang nawawala. At ayon sa mga investigador, may nalaman itong anomalya sa milyon-milyong pisong nawawalang pondo. Habang lumalalim ang investigasyon, nagsimula ring makatanggap ng pagbabanta si Ramon. May mga liham na iniiwan sa kanilang bahay, may mga hindi kilalang motorsiklong umiikot gabi-gabi. Minsan ay may tumawag sa kanya, "Huwag ka nang tumestigo kung gusto mo pang mabuhay ang pamilya mo." Sa kabila ng lahat, tumanggi siyang umatras. Inilagay siya ng mga pulis sa witness protection habang nagpapatuloy ang kaso. Lumipas ang ilang buwan. Isang dating kasamahan ng mga suspect ang kusang loob na sumuko at naging state witness. Ikinuwento nito kung paano nila
pinlanong patahimikin ang accountant upang hindi mabunyag ang malawakang korupsyon sa kanilang kumpanya. Ang salaysay nito ay nagtugma sa nakita ni Ramon nung gabing yun. Sa paglilitis, mariing itinanggi ng mga akusado ang lahat. Ngunit ang CCTV footage, forensic evidence, records ng cellphone at testimonya ng mga testigo ay sapat upang patunayan ang kanilang pagkakasala. Makalipas ang halos 2 taon, naglabas ng desisyon ang hukuman. Napatunayang nagkasala ang mga pangunahing suspect sa kasong murder at iba pang kaugnay na krimen. Nang matapos ang paglilitis, nilapitan si Ramon ng pamilya ng biktima. Mahigpit siyang niyakap ng asawa ng accountant. Ngunit hindi dahil sa katapangan mo, baka hindi namin nakuha ang hustisya. Tahimik lamang nang umiti si Ramon. Hindi niya itinuring ang sarili bilang isang bayani. Para sa kanya, ginawa lamang niya ang tama. Mula noon, naging paalala sa buong komunidad ang pangyayaring iyon na kahit gaano kalakas ang mga taong gumagawa ng krimen, may pagkakataong mabubunyag din ang katotohanan sa pamamagitan ng isang taong handang magsalita. Maraming salamat po.